Nako, pinagmamalaki ngayon ng Team Sinusuka o Team PBBM yung resulta ng survey ng Okta Research na ano daw, mas popular daw o mas marami ang sumusuporta sa Marcos kumpara sa mga Duterte. 36% daw sa mga respondents pro BBM. 18% lang ang pro Duterte. Anyway, ano yan? Kanya-kanyang pakulo talaga. Maraming mga survey na naglipa na. Kailang, depende sa klase ng survey. Ito, may napanood ako sa Facebook Reel. Viral. Kalye survey sa Bacoor, Cavite. Nako, napahiya ang Team PBBM. Halos zero sa mga tao. Bacoor, Cavite. Ano pa ito? Cavite, lugar ng mga Rimulya. Okay, so panoorin natin, pakinggan natin itong survey sa Bacoor, Cavite. Real ito. Face-to-face na survey. Duterte. May magagawa ng ibang pangulo yun. Yung ginagawa nangyaring pandemic natin. Si Duterte lang yung nakakagawa. Oh. Ang kwenta si Marcos at karat yung linog. Walang kwenta si Marcos. Thank you. Hirap yan kay Marcos. Diba? Ma'am, survey lang ma'am. Bilang Pilipino, sino yung mas magaling sa dalawa? Duterte po. Duterte. Duterte din. Duterte. Ayan. Kayo sir. Survey lang po. Duterte din yan. Duterte din. Thank you. Kayo ma'am, opinion nyo lang. Sino mas magaling? Duterte. Thank you. Kayo sir, sino? Duterte din. Yung sa dalawa sa tig-tatlong taon. Si Duterte magaling yan. Duterte. Kayo ma'am, sa tig-tatlong taon nilang panunungkulan, sino mas magaling? Si Duterte po. Duterte. Sir, kayo sir. Survey lang bilang Pilipino. Sa tig-tatlong taon. Duterte. Kayo ma'am. Bilang Pilipino ma'am, sino mas magaling? Duterte o BBM? Duterte. Okay? So, ang dami ngayon dyan sa YouTube, yung mga vloggers ng content nila, Kalye Survey. Halos lahat ng napanood ko, talagang overwhelming ang pinipili ng taong bayan sa Kalye, Duterte. Meron ding paminsan-minsan namimili ng Marcos, kailang talagang siguro 70 to 80% maka Duterte, 20 to 30% lang ang maka BBM sa mga napapanood ko na Kalye survey. So, I don't know kung saan ang pinanggagalingan ng survey result nitong papaano ba na-come up yung Okta Research na mas marami daw ang supporters ng Marcos. Example, yung pag-resign ng PCO Secretary, si Cesar Chavez. Marami na akong feedback na nare-receive na ano daw ito, matinong tao daw ito, hindi siya corrupt. Irrevocable yung resignation niya. O bakit siya nag-resign? Ibig sabihin, there is something wrong na nakita niya, nag-resign. Matinong tao daw to, Chavez. Sino ba yung nagpadala sa akin ng, may vlogger pala, may isang vlogger, pro-Marcos vlogger. Tapos, nagpaliwanag siya kung bakit nag-resign si Chavez. Yun na nga, matinong tao ito at nahirapan na siya sa pagdepensa sa isang administrasyon na halos isinusuka na ng taong bayan. Again, yung post, baka isang rason pa ito, yung, di ba, mayroong Bongbong Marcos na Facebook page at doon nag-upload ng mga post. Baka ang mga gumawa nun, yung tauhan ng PCO. Yung post na tinawanan ng more than 700,000 na netizens. Nako, laking pahiya nila nun. Kaya tinanggal o dinilit. Plus yung suka speech na pumalpak, ang daming bumatikos. So baka ito yung mga dahilan na sabi ni Secretary Chavez na tinimbang ako ngunit nagkulang. He did not meet daw yung expectation of him. Kaya yun, irrevocable resignation. 4 na daw na press secretary, kaya lang hindi ko matandaanan yung So, Trixie Angeles, Cheloy Garapil, Chavez, may isa pa in between. Sino pa yung nakalimutan ko. Naka-4 na daw. Wala pang 3 years. Naka-4 na press secretary. Pang-5 na itong Jay Ruiz. May nabasa akong post kanina. Kung ang kasalanan ni Cesar Chavez ay mababa ang rating ni BBM, kaya bang ipataas yan ni Jay Ruiz?
Well, naririnig ko lang yung Jerois na ABS-CBN reporter. Kaya lang, I don't know kung ano yung kakayahan din niya. Kasi iba dito eh. Ang kalaban mo, netizens na at the tip of their tongue, may power ang mga netizens. Hindi pa lang, yung finger lang, pindot lang. Kung anong pindutin yan na emoji na tumatawa, or galit, or heart. So, yun po ang pangyayari ngayon. At basta, bahala na yung mga survey. Basta ang taong bayan, wais na ngayon. Hindi nyo na mamamind condition. So, salamat sa mga nagkakalye survey. At nakikita namin ang tunay na pulso ng taong bayan. Sana ituloy nyo. Kasi walang daya sa kalye survey. Ako, nung bago election, nung May 2022, grabe rin ang aking kalye survey in support sa Unitin. Kuminsan nakakahiya yan. Papahiyain ka ng yung kakausaping tao, hindi ka sasagutin, mainit, maalikabok, ang daming risk sa kalye survey. Kaya saludo ako dito sa mga nagkakalye survey. Ulitin ko, halos lahat ng napanood kong kalye survey, pumapabor, mas marami ang sumusuporta sa mga Duterte kumpara sa mga Marcos. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Ang ating income sa channel na ito ay ginagamit nating pangtulong sa tribong Talandig. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng sariling bahay, bagong bahay ang tribo, or ma-repair nila ang sira-sira nilang bahay. Namimigay din tayo ng solar light sa kanila dahil napakadilim ang tahanan nila kung gabi. Kaya salamat sa inyong tulong, sa inyong panunod. Ituloy nyo lang, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong sa tribo.